Habang ginipit nila ang vice presidente, ang daming nagugutom, ang daming kumakalamang sikmura. Hindi nga nila masolusyonan ang mga tao na kumakalat sa karsada at nanghihingi ng tulong, nanghihingi ng limos, na hanggang ngayon kumakalat pa rin at iyan kasiraan sa ating bansa. At lalo pang nadagdagan ngayon ang mga walang trabaho dahil pinasasara nila ang mga pugo. Hindi nila inisip na milyon-milyon din ang mga nagtatrabaho sa mga pugo, mga kapwa natin Pilipino. Nasaan na sila na ngayon? Yung iba umuwi na ng probinsya dahil wala nang trabaho, nagsara na ang mga pugo. Wala na, hindi naman tayo against doon sa pagsasara ng mga illegal na pugo, pero dapat hindi sinama ang mga legal. Kaya ngayon, ano nang magagawa ng ating gobyerno? Para binoto natin lahat natin mga Pilipino ang Pangulong ito na siya palang magtanggal sa atin. O kaya mawalan tayo ng trabaho. Buisit. Oh my God! Good luck na lang sa mga buhaya. What? Patuloyin nyo na lang na magkamal ng salapi dyan. At patuloy na lang kayong mamayagpag. Hey! Hey! Diyos na lang din ang bahala sa inyo. Dahil walang pakundangan ang inyong pagnakaw sa gobyerno, walang pakundangan ang inyong panggigipit. Hindi naman kami mga bubong mga mamayan dito sa ibabaw dito sa Pilipinas na nagmamasid lang kaming lahat sa inyo. Nagmamasid lang kami mga butante kung ano ang mga pinagagawa ninyo. Tandaan ninyo yan, alam namin kung sino ang gumagawa ng tama at sinong sinisiraan. Nagmamasid lang kaming lahat, tandaan ninyo yan. Ang akala nyo kasi wala nang katapusan ang inyong panggigipit ngayon. Akala nyo kasi kayo na lang ang hari ngayon porque nasa pwesto kayo. Pero may balik din yan sa inyong lahat. Tandaan niyo yan. At tayong mga nawala ng trabaho ngayon dahil nawala ng trabaho ang Pogo, nawala ng mga Pogo, tayong mga nagtatrabaho dito, alam nyo na kung sinong dapat ibuto sa inyong mga lugar na pumapalakpak noong sabihin ng presidente na isara ang lahat ng Pogo ngayong December. Ayan na. Ayan na. Ayan ang pamasko sa inyo, lahat ng mga bumuto kay Bongbong. Lahat ng bumuto sa mambubudol, ayan na. Yan ang pamasko sa inyong lahat. Yan ang regalo sa inyo. Kawawa tayo mga Pilipino. Nabudol tayong lahat. Nakikiusap ako sa inyong lahat, huwag na kayong magpabudol sa ngayong eleksyon na susunod na 2025. Kilatisin nyo ng maigi ang lahat ng mga ibuboto niyo, o wag na lang kayong bumoto dahil wala rin nangyari. Sa halip na tulungan tayo, lalo pa tayong nilugmok sa kahirapan. Good luck na lang sa ating lahat mga brother. Alright mga brother, magandang umaga. Napakagulo ng ating bansang Pilipinas sa mga panahong ito dahil nga kaliwat kanan ang panggigipit sa ating gobyerno, sa ating vice presidente. My goodness, ano na nangyari sa mundo natin? Ano na nangyari sa Pilipinas? Ang taong mga tinulungan, yun na ang gumigipit sa mga tumutulong. My goodness, how come? At sinisigawan pa siya na ambisyosong maging presidente, samantalang pinipilit lang siyang patakbuhin na maging vice presidente at ayaw niyang tumakbo noong panahon ng eleksyon kahit gaano siya kalakas na sa pagiging presidente. Pero pinili niyang magpakumbaba at ibaba niya ang kanyang sarili bilang isang vice presidente dahil pagbigyan lang ang isang buaya, ang isang mambubudol, ang isang adik. My goodness, paano na lang tayo ngayon? Pero mayroon ngang kasabihan na walang forever.
Huwag nawang mangyari ang ginawa ng kanyang ama na maraming naagrabyado mga Pilipino. Binoto natin ang taong ito dahil kay BP Sara, ating binoto ang taong ito dahil alam natin, ang iniisip natin na hindi nagagawa ito ng mga kalukuhan dahil nga natuto na sila noong palayasin sila sa Pilipinas. Pero ano nangyari ngayon? Mukhang iba pa ang nangyari sa ating bansa, lalong lumala pa. Ginigipit nila ang pangalawang pangulo. Paano na lang kaya ang mga maliliit na mga tao na nasa laylayan lang? Paano kaya mangyari sa atin? Kaya nga nilang gipitin ang Vice Presidente, tayo pa kayang mga ordinaryong tao lang. Kaya kayong mga bumuboto dyan ngayong 2025, alam nyo na kung sinong dapat iboto at hindi dapat iboto. Napakahirap mamili, pero itong panahon ito ngayon, panahon na para pumili ng mga taong dapat iboto. Dapat pa ba nating iboto yung mga buaya na nanggigipit ng ating kapwa na malalaking tao pero patuloy nilang ginigipit, o walang kwintang mga namumuno sa ating gobyerno ngayon? Kayo mag-isip-isip kayo, lalong lalo na ngayon yung mga pumapalakpak doon sa pagkawala ng mga pugo. Okay lang naman sanang alisin ang mga pugo na illegal, pero sinama pa nila ang mga legal, kaya ang daming nawala ng trabaho sa mga panahong ito. Good luck na lang sa mga buaya. Patuloy ninyong kainin ang mga ninakaw ninyo habang marami naghihirap at kumakalam ang sikmura. Habang dumadami ang nagpapalimo sa karsada, nadagdagan na ngayon ang mga naghihirap dahil sa pagkawala ng trabaho. Diyos na lang ang bahala sa inyo. Good luck mga buaya. Hey! 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 Ang iba pang mga video ng channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para maging updated ka sa mga video ng channel natin.